Wow naman! Wow! Lahat ng taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Kaya magsitayo po tayong lahat at tayong Lord, on this blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive you. May your word today inspire us, and may the Holy Spirit strengthen us to live out your will with love and mercy in the week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ngayong araw po na ito, atin pong awitin ang Trading My Sorrow. I'm laying it down for joy of the
4:11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Let us sing, Here I Am to Worship. Lord God Almighty, we thank you for your blessings, for your unwavering support, for your love and wisdom for us, Lord. We thank you, Lord, for bringing us here together again to worship and praise you, and let's show our love for you. We thank you, Lord, for your blessings, guidance, for always keeping us safe, and for giving us hope and an everlasting love and life. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating responsive reading, basahin ang Filipos 2 verse 2 to 5. Verse 2. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mapukulot kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't tila. Verse 4. Pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba,
at hindi lamang sa inyong sarili. There's a cold calm streaming o'er the restless wave, ready sing. There's a cold calm streaming o'er the restless wave, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere we come. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in a word called love. Send the light, send the light. Let us gather Jesus for the crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Para po sa ating call to worship, John chapter 15 verse 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. May I call on Pastor Arnold Rosas for prayer. Tayo po lahat ay manalangin para po sa ating pastoral prayer. Sa muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong buhay at lakas, Panginoon. Kung saan kami ay payapa at maligaya, Panginoon, dahil sa iyong pagliligtas sa amin, Diyos. Salamat po sa diwa ng Pasko, sa pagkakaisa, sa pagmamahalan, sa pagbibigayan, Panginoon. At pagsama-sama ng buong pamilya, Panginoon, sapagkat ito ay tunay na layunin mo. Ang bawat isa ay mabuklod ng pagmamahalan, pagkakaisa, at higit sa lahat ay pag-worship sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay malapit na may magpapangubang puso. Patuloy na umihilig, Panginoon, na kami po lahat na narito, Panginoon, ay patuloy mong pag-isahin, patuloy mong palakasin, Panginoon, ang aming buhay, spiritual at pananampalataya sa iyo. Upang sa iyong pagdating, Panginoon, kami po maabutan mo na nagpapatuloy sa paglilingkod at sa pagganap po ng iyong gawain. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng narito ngayon. At maging sa mga kapatiran po namin na nag-prepare pa o kaya ay hindi makakadalo sa itong gawain, I pray in the name of Jesus na sila, Panginoon, ay payapaan at patuloy na ilagay sa kanilang puso, Panginoon, ang patuloy na
paglilingkod at nananabik sa iyo, Panginoon, mga salita. At lalo higit, Panginoon, sa iyong presensya. Sa umagang ito, O Diyos, ay kami ay dumadalangin na buksan po ang aming puso at isipan, hindi sa iyong mga salita, na ang aming buhay spiritual ay mamotivate po ng iyong mga salita na aming mapapakinggan sa umagang ito. Bigyan po kami ng parunungan, kami ng iyong mga lingkod, Panginoon, at itatong po sa iyong lingkuran, Panginoon. At ang iyong Panginoon mensahe ay isang maganda, Panginoon, at hindi po sa aking sarili, kundi ang iyong Panginoon layunin, ang siyang maganap sa umagang ito. Ang bawat isa ay patuloy na mag-bless ng iyong mga salita, Diyos. At maging kung kalitan, Panginoon, ay mga kapatid na nasa balik ng karamdaman ngayon, I pray, Lord, in the name of Jesus, na sila, Panginoon, ay makaranas ng kagalingan. Sila, Panginoon, ay lumangon sa kanilang karamdaman. Makaranas sila, Panginoon, ng pagbibigay mo ng magalingan sa kanilang katawang pisikal. At even, Lord, sa lahat na naririto, Panginoon, ay hindi dahil karamdaman sa katawang pisikal, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, bigyan po sila ng magalingan. Bigyan po sila, Panginoon, ng kalabasan ng pisikal at magamit sa pangalaw-alaw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong muling pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ikaw ay masamba at marupunihan sa umaga. Tunay na ikaw ay aming pong tinataas at pinapasalamatan sa umaga ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God is good All time. and all the time. God is good. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tunay na tayo po ay binigyan niya ng mapayapaan sa diwa ng nakaraan pong Pasko. Tayo po pang lahat ay nakapag-celebrate ng masaya at masagana. Chapter 2, verse 10 to 11. So, titingnan po natin yung kung bakit nasabi po natin na si Kristo yung pinaka-sentro na pagsiselebrate ng ating pong tinatawag na Pasko. So, nandyan po ba lahat? Say Amen. Sinasabi po ng Luke chapter 2 verse 10 to 11 sa Tagalog na translation. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isisilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, pwede na po tayo makapag. So, kung ating titignan makasulat dito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11 ay maliwanag na sinasabi ng Panginoon na itong ipapanganak yung Kristong ating Panginoon na siyang magbibigay ng kagalakan sa bawat isa, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao at higit sa lahat ay isisilang. Sino ba yung sinilang? Yung Panginoon Jesucristo sa bayan ni David, ang inyong tagapagligtas. So, meaning, ang tunay na sentro ng Pasko ay ang pagkakaligtas mo at ang pagkakasilang ng Panginoong Jesus. Kaya tayo nagsiselebrate ay dahil isinilang ang Kristong Panginoon at nagkaroon ka ng tinatawag na salvation. Sa ating introduction, sabi ko maraming tao yung nagdiriwang ng Pasko, ngunit hindi lahat ay may tunay na kagalakan. So bakit sinabi ko ng ating introduction na ngunit hindi lahat ay may tunay na kagalakan? Sapagkat may mga tao po na ang kanilang pagkakaalam sa sentro ng Pasko ay ito, yung pamimigay ng regalo at dekorasyon, ngunit kulang sa kapayapaan. No? Sapagkat ang tanong, paano nga ba magkakaroon ng kapuluhan ang Pasko? So kailangan malaman mo muna
para magkaroon ng kabuluhan ng Pasko dahil ito sa pagkakasilang ng tagapagligtas. At kaya may celebration is dahil ikaw ay saved. Dahil ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon, hindi mo masama na maghanda tayo. Kung ayusin natin yung mga dekorasyon sa ating bahay, hindi masama na tayo ay magsama-sama kumain at mabusog. Pero dapat alam mo sa puso mo na yung tunay na diwa ng Pasko ay ang Kristong isinilang sa bayan ni David na siyang nagdulot ng kagalangan. Kaya po minsan, kahit anong laki ng handa natin, pero minsan wala pa rin tayong kagalakan. Ang alam natin, yung kasayahan ay yung magsama-sama kayo ng tropa nyo, maglasing, pero hindi po ganoon. Ang tunay na kagalakan ko, kaya ka nagsiselebrate, kaya ka nagagalak, dahil mayroong sinilang na Kristo na siyang nagdulot sa iyo ng kapayapaan at nagdulot sa iyo ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya ang mga tao po ay dapat na nagsiselebrate sa diwa ng Pasko na ang sentro ay ang Panginoong Jesus. So sa atin pong, so paano magkakaroon ng makabuluhang Pasko? Number one po na point natin ay center of Christmas on Christ. Sa Luke 2:11, ayon sinabi, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang isang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. So yun po, yung sentro ng Christmas is on Christ, sapagkat ipinanganak sa inyo yung tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. Kaya po tayo celebrate. Ibig sabihin tayong mga Christian, yung pag-celebrate natin sa Pasko ay hindi nakasentro doon sa mga Martian, hindi nakasentro doon sa daming ng handa, hindi nakasentro sa daming pera, kundi ito'y nakasentro kay Jesus. Kaya ang dapat na ginagawa po ng tao na mayroong kaligtasan na nakatanggap ng kapayapaan at kagalakan is nag-worship sa Lord. Siya po ay sumasamba, nagpupuri, umaawit sa Panginoon. So, yun po yung bottom line, yun yung pinakasentro ng Pasko, sapagkat nagsiselebrate tayo, hindi dahil sa dami ng ating handa, kundi nagsiselebrate tayo dahil ipinanganak yung ating tagapagligtas. Ipinanganak siya. Naligtas yung iyong kaluluwa, ay ba't hindi ka na magsiselebrate? Pero, dapat hindi po nakapurpos nga doon sa mga bagay na material, doon sa mga bagay na nauubos. Kaya nga po may kanta tayo na araw-araw ay Pasko because of Jesus Christ. No, dahil siya ay isinilang. So ang tunay na bottom line po ng Pasko is dapat tayo ay nag-worship, tayo ay pagdinig sa Panginoon. Dapat mayroong gawain sa church. Kaya minsan po mapapansin nyo sa ibang mga churches, pag Pasko, talagang meron na silang mga activities na ginagawa para sa Panginoon. Na sunod na lang yung sama-sama yung pamilya. Mas masaya po na sama-sama yung pamilya sa church, nakikinig ng salita ng Diyos, nag-worship sa Panginoon, sapagkat yung center ng Christmas on Christ. Kapag sinabing on Christ, dapat ay gumagawa ka ng mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Next, number 2, sabi dito ay receive the gift of salvation. Matthew 1:21, siya ang magliligtas sa kanya bayan mula sa kanilang kasalanan. So yun po yung sabi, no? Receive the gift of salvation. Kaya ka may kagalakan, kaya ka nagsasaya ngayong Pasko dahil mayroon kang natanggap sa Panginoon. Ano yung natanggap mo? Salvation or kaligtasan. Yun yung dahilan kung bakit dapat magsisigaw ka sa tuwa. Yun yung dapat kung bakit mag-celebrate ka ng masagana. Yung family mo, ayok sana, no, na walang nag-celebrate sa iyo na kayong buong pamilya ay naglasing, kaya ay nagkasayahan ng may kasamang mga alak,
Huwag sanang ganon, mga Christians, mga kapatid. Sana nag-celebrate kayo ng masagana sa pagkain, nagkaisa, nagmahalan, nagpatawaran, kung sino yung may pagkukulang sa family, yun yung guide na magsabi na patawarin mo kung magsaya tayo because dahil sa Panginoon nakatanggap tayo ng regalong kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Pinatawad ng Panginoon yung ating mga kasalanan. That's the reason kung bakit ka magsiselebrate ng Pasko, dahil pinatawad ka ng Panginoon. Doon nga ako sa amin. Grabe yung doon sa amin, doon sa natitira namin, halos sa palibot ng bahay namin. Talagang puro kantahan, puro tugtugan, puro puro inuman, puro sigawan. So sabi ko, grabe yung pagkakaunawa nila sa Christmas. Sabi ko siguro, kung maintindihan lang ng mga tao ito, yung pinakasentro ng Christmas, siguro mahihiya sila sa Panginoon. May nagsisigawan, may nagmumurahan, may nag-aamay. Grabe. So, kaya dapat, napaka-blessed natin dahil tayo ay nakaintindi kung paano natin i-celebrate yung Christmas. No? Kasi dun sa paligid namin, kanya-kanyang tugtog. Kanya-kanyang video okay, kanya-kanyang sigawan, kanya-kanyang trip. Kaya napakamahalad natin, mga kapatid. No, naiintindihan natin, ayun pala, ang center para ng Christmas is si Jesus Christ. Dahil naka-receive pala ako ng regalo, nakaligtasan. Kaya po tayo nagsiselebrate. Hindi issue dito kung kailan talaga siya pinanganak. Hindi dapat pagdibatihan ng pag-away na, hindi, December 25 yan. Ba't 25 kayo nagsiselebrate? So hindi na natin dapat issue o pagdibatihan yun. Ang mahalaga, yung diwa ng Pasko, naiintindihan mo. Amen? Amen. Amen, yun ang mahalaga eh. Yung hindi na natin, alam naman natin lahat na walang nakasulat na December 25 doon sa Bible. Kasi tayo mga Baptist, nakabase tayo sa Bible. Doon talaga tayo nakasintro. Ay, may mga nagsasabi, hindi naman 25 hindi naman 25 yung ano ba sa 25 kayo nagsiselebrate. Alam mo mga kapatid, kapag naiintindihan mo yung diwa ng Pasko, kaya nga sabi, araw-araw ay Pasko. It means, hindi siya 25, hindi siya 18, 17, kundi walang itinagdang araw, pero dapat araw-araw ay Pasko sa puso mo. So, ganun po yun. Kaya dapat, kahit tayo nagsiselebrate, kasi yung traditional, 625, kapag naiintindihan mo yung diwa, o kahulugan ng Pasko, ay si Jesus pala, ay next pala, na-receive ko yung salvation. So, dapat araw-araw ay Pasko. Dahil kay Kristo. So, yun po, yung katotohanan. No? Next po, number 3. Ano yung dapat gawin? Share God's love with others. John 3:16. Ayon, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang angay sa isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung pinaka masaya at napakasarap isipin, no? Sapagkat minahal ka ng Diyos, so dapat natin i-share yung love na naranasan natin. Kung ano yung mayroon tayo, i-bless tayo ng Panginoon, i-share natin, ibahagi natin sa iba. Hindi lang material ito, kundi ito'y tumutukoy sa pagmamahal, pagre-respeto, at pagagalangan sa isa't isa. That's the bottom of love. Yan po yung kailangan natin na ibig sabihin, pag nagbigay ka, ayos na yun. Kapag may inabot ka, ayos na yun. Hindi po yun. Hindi po sa material. Walang masamang magbigay ng material sa mga taong pinapahalagahan mo. Pero napakahalaga na yung pag-ibig ang ibahagi mo. Why? Bakit yung pag-ibig? Kasi kapag pag-ibig po ating ibinahagi, ang pag-ibig po ay may malaking gagampanan sa bawat isa.
Sapagkat pag mayroon kang pag-ibig sa iyong kapwa, kayang-kaya mo siyang patawarin. Kapag may pagmamahal ka, kayang-kaya mo siyang intindihin. Kapag may pagmamahal ka, kayang-kaya mo siyang tulungan, kayang-kaya mo siyang ituwid at ilapit sa Panginoon. Kaya, yun po yung ginawa ng Panginoon sa atin noon upang ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay ano sabi? Hindi mapahamak. Sweetness mga kapatid, meron talaga kapahamakan. Pero dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos, ay pinigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Inalis niya tayo doon sa kaparusahan at kapahamakan. Yan yung dahilan kung bakit mayroong Christmas na tinatawag. Napakahalaga. Kaya nga po, di ba, pag Christmas, tahimik yung mundo. Mayroong nag-share. Material, regalo, sa ating kapwa. No? Pero alam niyo po, napakagandang i-share yung pagmamahal. Una sa ating pamilya, bago sa ating kapwa. Kasi palaki ang gagampanan ng love sa bawat isa po sa atin. Kasi yung forgiveness, kaya natin ibigay sa mga tao na nagkakasala sa atin because of love. Dahil yun yung unang binigay ni Christ sa atin. Minahal niya tayo, kahit tayo ay mga sinners, mga makasalanan. Kaya doon nga sa point number 2 natin, sabi doon, ay para sa mga makasalanan. So yun po yung dahilan. Kaya kung titignan natin itong John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Binanggit ko doon ng gayon na lamang. So ibig sabihin ay ganun na lang minahal ng tao. Ganun na lamang minahal ng Diyos yung tao. Dahil sa kabila ng pagiging makasalanan natin, ay ano po yung ginawa ng Diyos, inibig niya pa rin tayo. Kaya yung ginagampanan ng pagmamahal sa bawat isa ay napakahalaga. Kasi kapag mahal mo yung tao, na maiintindihan mo siya, maunawaan mo siya, kahit na may mga bagay, minsan hindi kayo magkaintindihan, dahil mayroon kang love, ang sarili mo ay ilalagay mo bilang comforter ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong pamilya. Minsan, dahil mahal natin yung mga anak natin, ayaw natin silang nasasaktan, gusto natin maging maganda yung kanilang buhay, pero napakaganda na habang lumalaki yung ating mga anak ay maituro natin yung pagmamahal sa kapwa. Sapagkat pag natuto sila ng pagmamahal sa kapwa, una nilang mamahalin kayo. Unang makakaranas ng kanilang pagmamahal ay kayong mga magulang. Bago nila mahalin yung kanilang kapwa tao, kayo muna ang makakaranas. Kaya isa yon sa pagpapala na ibigay sa atin ng Diyos na pagpupulunin tayo ng pagmamahal. Hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa ating kapwa. Naisip niyo ba, ba't kaya laging sinasabi ng Panginoon, love others? Bakit kaya ganun? Hindi lagi yung family. Tapos kailangan mahalin mo yung family, pero laging involved yung kapwa mo. So tingin niyo kaya, ba't laging ganun? Minsan yung kapwa mo nga, walang pakialam sa iyo. Pero bakit ganun? Laging mababasa natin sa Bible, napakadami. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa, manigit sa iyong sarili. Aminuin mo, ba't ganun? Kasi nais po ng Diyos, ma-spread natin yung love, hindi lang sa taong may connection sa atin, kundi nais ng Diyos na matuto tayo magmahal doon sa mga taong wala namang connection sa atin. Minsan, kaya mahal natin kasi asawa natin, pinsan natin, kadugo natin, anak natin. Di ba? Ay, ang gusto ng Panginoon, mahalin mo yung tao, yung walang connection sa iyo. Hindi mo siya pinsan, hindi mo siya kadugo, pero mayroon kang tinatawag na anak. Meron ka rin natawag na pagmamahal sa kanila. Concern ka sa kanilang kalagayan, concern ka sa kanilang kaluluwa, kaya isishare mo yung gospel. So, yun yung nais nito. Maibahagi mo yung iyong pagmamahal, hindi lang sa iyong pamilya, hanggang sa iyong kapwa. Number 4, live a life that honors Christ. So yun po yung dapat natin gawin. Colossians, ano man ang inyong gawin,
sa inyong salita, sa gawa. Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na mayroong pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So yun po yung sabi dito mga kapatid, no? Mabuhay tayo na laging pinaparangalan ng Panginoon. Sa iyong buhay, kapatid, nabubuhay ka ba araw-araw na tiyak mo sa sarili mo na napaparangalan mo sa iyo? Mag-isip nga mo tayo sa Glenn, habang sinibigyan ka ng buhay ng Diyos, nagigising ka ng Lunes, Martes, Miyerkules, sa Webes, hanggang sumabit yung linggo, nabibigyan mo ba ng karangalan sa buhay mo yung Panginoon? Yung sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, napaparangalan mo ba Diyos? Kasi yun yung purpose natin. Kung ba't niya tayo minahal, kung ba't mayroong Pasko, dahil yung Pasko is nagbibigay ng karangalan araw-araw sa Diyos. Dapat yung buhay natin ay nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. Kasi yung buhay natin ay isa yan. Kahilang pa ng Panginoon. Hindi natin pag-aarihan. Kahit na mayaman ka, sabihin mo, Lord, extend mo yung life ko ha. Gusto ko mabuhay ng 200 years, pero malakas ka rin ako. Magbibigay ako sa simbahan ng bilyon-bilyon. Hindi po ganun si Lord, hindi po kasi nababayaran yung biyaya na binibigay niya sa atin. Alam niyo po yung grace, wala katumbas na halaga yan. Kaya yung tao na bubuhay, number one, na kanyang dapat gawin is i-honor si God sa pamamagitan ng kanyang buhay. Laging parangalan, laging papupurihan, laging bibigyan ng karangalan sa pamamagitan ng iyong nag-iisang buhay. Kaya di ba, may kanta tayo, kung meron lamang ako sa libong buhay, lahat sa'yo ibibigay. Di ba yan ang sabi? Sabi doon sa kanta. Yung sabi, kung mayroon daw sa isang libong buhay, ibibigay niya lahat sa Panginoon. Paano? Isa lang yung life. Isa lang yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung nakapurpose is to follow Christ. Kailangan napaparangalan mo sa Jesus Christ. Kasi ito yung sabi ng Bible. Colossus 3:17, ano naman, ano yung ginagawa, ano yung gawin? Sa salita o sa gawa. Gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na mayroong pasasalamat. So, ibig sabihin, ano man, kumakain ka man, ano man yung ginagawa, nagtatrabaho ka man, para sa iyong kabubuhay, para sa iyong pamilya, para ma-sustain yung pangangailangan natin araw-araw sa mga anak natin nag-aaral, sa mga anak natin may mga course na nais maabot, may mga pangarap. Habang kumakayod ka, siguraduhin mo na nauulan mo si Jesus. Why? Dahil doon kayo bless ng Panginoon. Dahil doon mo mararanasan yung paggalakan na dulot ng Pasko, yung pag-flow ng blessings sa iyo is tuloy-tuloy. Kaya ka magagalak at lagi kang mag-praise mo dahil sa mga blessing na yung tinatanggap sa Panginoon. Dahil lahat ng ginagawa mo is nakaayon o nakaalign sa kalooban ng Diyos. Na kung mapapansin niyo yung preaching ni Pastor Jun, bagamat napaka-exit, pero kung nakita niyo, ano yung nakuha ng aral doon? Minsan, hindi tayo ng bingi ng gusto natin, pero yung ginagawa natin minsan, hindi nakakaalay sa kalooban ni Lord. Kaya paano yung bless ni Lord, yung tao, hindi naman nagbibigay ng honor sa kanyang pangalan, o nagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Ang bless ni Lord is yung nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang buhay. So kung gusto natin i-bless, gusto natin Pasko araw-araw, ayan po, live a life that God. Mamuhay tayo o mabuhay tayo na pinaparangalan palagi ang Panginoon. Kasi yun po yung sabi ng Bible. Ano man yung gawin natin? Ano man, uminom ka man, sabi nga uminom, kumain, magpapapasok is, dapat napaparangalan mo yung Panginoon. Kaya kung gusto mong matupad yung plano ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay i-bless, na ikaw ay masasaganahin ng Panginoon, dapat nabibigyan mo siya ng karangalan.
Tapos paano kung hindi? Paano kung mas binibigyan mo ng pansin yung mga bagay na hindi naman masyadong importante? Imbis na nasa gawain ka, nasa mall ka. Imbis na nandun ka sa gawain, gagampanan mo yung ano, hindi mo inuuna si Christ, hindi mo siya pinapriority. So paano ka i-bless? So hindi mo pinaprioritize ang Panginoon, hindi ka nakakapagbigay ng karangalan, nagkasakit ka, tapos bigla ka magpapapray. Sa tingin mo, i-bless ka kaya ni Lord ng kagalingan? Ilalagay tayo ng Lord sa karamdaman upang ma-realize natin na walang ipa-priority kung hindi siya. Kung nais mong i-priority ka ng Diyos, i-priority mo rin yung kalooban niya sa kanyang buhay. Kasi kailanman hindi tayo ipapakailaman ng Diyos sa lahat ng desisyon mo. Hindi ka pakikailaman ng Diyos. Aalaan ka ng Diyos na magpusa kang lumapit sa Kanya at humingi ng guide sa lahat ng gagawin mo. Kasi nais ng Diyos na lagi tayong nagpa-bow down o lagi tayong nagpapakumbaba sa Kanyang banal na harapan. Hindi tayo ikukuntik ng Panginoon. Desisyon mo yan, ginawa mo yan, bahala ka. Hindi tayo gagawin ng Panginoon. Pero hindi tayo makikailaman ng Diyos sa mga desisyong ginagawa natin, lalo kung hindi mo naman pinag-pray sa Panginoon. Lalo kung yung buhay naman natin is hindi nakakapagbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. Tahimik lang yun si Lord. Magdesisyon ka, bahala ka. Yung bunga nun, bunga ng ating mga desisyon. Kaya kung gusto natin na tayo po ay guide ng Panginoon, di na like that honor. God. Mamuhay tayo na nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Mayroong pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon sa kamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung sabi ng Colossians. Ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, kahit tayo magsalita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. So ibig sabihin, gagawin natin sa lahat ng sitwasyon involved ang Lord sa buhay natin. Involved dapat. Kaya nga sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and you will be succeed. So ibig sabihin, kailangan mong ikonsulta muna sa Lord yung mga bagay na pinaplano mo at maghintay ka ng signal ng Lord. Huwag tayong magmamadali. Di ba sabi ni Pastor John, huwag tayong magmamadali. Kasi lahat may process. Di ba? Lahat may process. Even si Lord, ano yung binigay ng sampol? Di ba? Kung likhain niyo yung buong sa Genesis, naka-process. Sunod-sunod. And then, pagdating ng ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. O, naging siya alin. Literal, sa buhay sa pagpanganak sa atin ng ating magulang. No? Nagpakasal yung ating mga magulang, nabuhugat. At habang sa tanda ng magulang, sabi ng awit doon, sabi ng salita ng Diyos, inulma ka ng Panginoon, hinulog ka ng Panginoon. O, at habang tayo yung lumalaki sa tiyan, sa loob ng 9 months, lalabas ka. Then, anong gagawin sa'yo? Patitipinin ka. And then sunod, lalakas ka, matututo kang gumabang, lumapa, tumayo at lumakad. Lahat process, hindi paglabas. Hindi paglabas mo sa mundo ito, nagtatakbo ka na. Sino yung nakakita na gano'n? Na paglabas mo ka ng bila, nagtatakbo na. Lahat may process, ganun din po yung buhay natin mga kapatid. At pag ang nag-process niya na si Lord, siguradong tumpak at eksakto. Kasi kailanman hindi nagkakamali ng Diyos. Minsan, nagkakamali tayo. Kasi gusto natin laging mabilisan. Gusto natin maabot agad. Gusto natin makuha agad yung mga bagay na sa piling natin ay magbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya minsan, nakakalimutan natin ito. Na gawin ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon at gawin natin ngayon pasasalamat. Pinaprocess po tayo ni Lord. Even yung ating spiritual life. Kahit nga nung tayo ay tinawag ng Diyos, hindi ka agad-agad nabago tayo. Yung nag-share sa atin ng gospel na pastor, tinatagpuan na natin by process. Hanggang yung tumubo yung word of God, hanggang sa ikaw is sumunod sa Panginoon kasi naiintindihan mo yung word of God. By process, ganoon din po sa Panginoon. Sa buhay natin, pinakailangan i-process mo palagi na yung buhay mo ay nakakapagbigay ng karangalan sa Panginoon. And then kapag tayo po ay nakakapagbigay palagi
Kasi yun yung number one purpose natin sa buhay na ito. Kung bakit meron tayong iisang buhay, ay upang magbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. At sunod doon, kapag tayo po ay nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, yung blessing. And then doon papasok yung diwa ng Pasko sa buhay mo, sa puso mo. Araw-araw ay Pasko dahil araw-araw kami bibless ng Panginoon kasi araw-araw kami magbibigay ng karangalan sa Kanyang pangalan. Yung blessing, hindi hinto yan. Kaya magagawa mo pang i-bless yung kapwa mo. Kaya yun yung sabi kanina, na love others. So yung pagmamahal na i-spread mo, yung blessing mo, may spread mo, kasi tuloy-tuloy ka rin nagbibigay ng karangalan sa Panginoon, sa gawaman, salita, ay gawin natin ngayon para salamat sa Ama sa pamamagitan niya. So, next po. Ayan, sa conclusion natin, ang kapuluhan ng Pasko ay hindi nasusukat sa dami ng regalo. Kundi, ano po sabi? Sa lalim ng ating relasyon kay Kristo. Doon mo nasusukat yung ating yung ating pagdiriwang ng Pasko. Hindi siya upang maging makapuluhan, hindi yan nasusukat sa dami nga ng regalo na natanggap mo. Ang pinakamaganda dyan ay malalim yung relasyon mo sa Kanya. Kasi pag malalim yung relasyon mo sa Kanya, doon mo mapapapurot na araw-araw pala ay Pasko. Dahil nagsiselebrate ka, una, dahil saved ka. Pangalawa, pinatawad ka ng Panginoon sa dami ng kasalanan mo. Pangalawa, pinibiglas ka ng Panginoon. Pangatlo, masagana yung family mo. And then, lahat kayo sama-samang nag-worship sa Lord, lahat kayo sumasamba sa Diyos, lahat kayo malalim sa Panginoon. So, yun po, yung may kapuluhan ang Pasko sa atin. So, dapat tayong mga Christian, araw-araw sa puso't isip natin, kailangan open yung kamay natin na magbigay ng kahit na ano sa ating kapwa. Magpamahal, material, kasi yun po yung diwa ng Pasko. And then, kapag si Kristo ang sentro. Pangalawa, kapag tinanggap natin ang kanyang kaligtasan. Kapag ibinahagi natin ang kanyang pag-ibig, at kapag namuhay tayo para sa kanya. So yun po yung, ayun sabi, ang Pasko ay magiging tunay na makabuluhan. So nagigits po natin, kapag yan po yung ating naging pamantayan, walang 25, walang December, kundi araw-araw ay Pasko sa atin dahil si Kristo naman talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Pangalawa na lang yan, yung mag-celebrate tayo ng maraming pagkain sa mesa. Walang hindi masama yan. Maganda nga yan dahil nabubuo yung family. Pero dapat mabuo tayo ng pinagpulot na pag-ibig. Dapat tayo mga Christian, tayong lahat na naririto ay malinaw po sa atin yung kahulugan ng Pasko. Kaya huwag kang malungkot kung wala kang natanggap na regalo. Ang importante, si Kristo nasa puso mo. Si Kristo ang nagbabago sa iyo araw-araw. Huwag kang madismaya kung minsan wala kang natanggap, wala kang lang natanggap na 13 month. Ganon. Wala kang natanggap na ganon. So, ang importante si Kristo. Kasi, yung 13 month na yun, kaya nabigay ng Panginoon. Kasi, alam mo ba, napakayaman ng Diyos at hindi siya nauubusan. Kahit araw-araw, minuto, paskuhan ka niya, hindi mauubusan kaya niyang kayanan. Tingnan mo natin sa Pilipos 4:19. Pilipos 4:19, pakibukas mo natin yung mga Bible. Para mapag po natin na mayaman ng Diyos at hindi siya na uubusan. Na kahit araw-araw, kahit minuto, kaya kanyang pagpalain. Pilipos chapter 4, verse 19. Nandiyan na po ba lahat? Sabi po dito sa Tagalog Translation,
At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? At buhat, sabi ko, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. So it means, kapag ang diwa ng Pasko ay nasa puso mo talaga, alam mo, yung diwa ng Pasko is si Jesus Christ, yung pagtubo sa'yo, yung pagkakaroon mo ng kaligtasan, eto, i-bless ka ng Diyos araw-araw. Basta, naka-align yung buhay natin sa Panginoon. Kasi hindi nauubusan ng Diyos. Di ba? Sabi ni Pastor John sa kanyang preaching, nag-pray ka ng kotse, tapos yung motor mo, hindi mo nga mahugasan, mapunasan. Di ba? So, ang yaman ng Diyos natin. At sayang, yung yaman ng Diyos natin, kung hindi tayo, makakatanggap lang. Ang kailangan na gusto ng Diyos, tayong mga anak niya ay mamuhay ng masagana at yan po yung diwa ng Pasko. Ang Panginoon. Kapag yan po ang nasa puso natin, tandaan po natin, lagi tayong i-bless ng Panginoon. Lagi niya tayong pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Financially, emotionally, spiritually, and then physically. Lahat ng yan ay may ibibigay ng Diyos. Yung sakit mo, kaya niyang magalingin. Yung nararamdaman mo, simple lang yan sa Panginoon. Basta yung buhay natin ay nakalaan sa Panginoon. At natanggap natin yung kanyang kaligtasan. So, kaya sana, dito po sa ating pinag-aralan, ay nalaman natin at naiintindihan natin yung tunay na diwa ng Pasko. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mensahe na namin po pinalakay sa mga ganito. Tunay na napakasarap na maintindihan namin ang tunay at makapulungang Pasko sa buhay natin. Na ikaw ang tunay na sentro nito. Na ikaw ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Sa buhay namin, Panginoon, patuloy kang mauna. Patuloy ka, Panginoon, pangunahan mo yung aming mga pagpapasya. Panginoon, yung buhay namin patuloy mong ilagay sa kalooban ng Diyos. Nagamat minsan, nagataya kami ng pangaway. Panginoon, patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo pagtimayin ang aming relasyon sa iyo. Patuloy mo itong palalimin upang patuloy namin maranasan na araw-araw may Pasko sa aming buhay. Salamat po Diyos. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, tatapos tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. May inihanda po bang ang bilang? So, kung wala po ay sama-sama po natin gamitin yung give thanks. Give thanks. Ready? Sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the winds say, I am strong. Let the voice say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. So muli, Diyos, tanggapin mo po ang aming pasasalamat at ang aming pong mga kaloob na ito po ay aming recognize, Lord, ng galing sa iyong karakter. Dahil ito po, Panginoon, ang aming mga pangayong paspalan
nagkakaloob at gawing makayanan para sa iyo. Patuloy mo kami pagbalain ng Diyos. Patuloy mo ipalana sa aming bahay, sa aming buhay, sa aming bahay, sa bayan, Panginoon. At sa buong naming pamilya, ang pagpabalang walang hanggan na nagmumulas. Sabi mo nga sa iyong pumasalita, hindi ka nauubusan, Panginoon. And Lord, kami po ay nananalig at tininiwala na ang iyong pagbabala sa amin ay sapat-sapat na sagana. Magpawad, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Blessed assurance, ready sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect communion, perfect delight, visions of rapture, the first of my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect salvation, always at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Para po sa ating church announcement, siguro po ay sa January na natin itutuloy yung ating mga gawain, no? Yung Bible study, visitation, yung ating discipleship training. So sa January na po natin yan umpisan at maging doon po sa iba nating uumpisahan ng mga gawain pagdating po ng January. So, yun po yung atin pong magsisimula ulit. So, siguro magkakaroon na po tayo ng mga practical dyan. Siguro tayo ay tayo po ay lalabas para mag-share ng salita ng Diyos. So, patuloy niyo pong nagprayan at tayo po ay magiging involved. No? Gusto ko na tayo ay magkaroon ng mga Bible studies. No? Kaya patuloy niyo pag-pray. Nasa magsabi po ng January, makaumpisa tayo. Magkaroon tayo ng
mag-share ng gospel o pagbibigay ng mga tracts. Katulad po ng ating mga binanaba. O maghanap tayo ng lugar na muli natin magtuturuan sa mga bata, no? Na atin pong silang ititrain sa salita ng Diyos. So katulad po ng ating dalawang attender, si Charis. So yan po ay isa sa mga naturuan namin sa labas. Kaya salamat sa Panginoon, no? At sila ay si Charis ay muling tumalo at may kasama pang isa. Kaya sila pong dalawa mamaya ay akin pong isi-share ko po sa kanila yung salvation. Kaya wag po muna kayo dalawa aalis dahil sabi sa akin, nag-chat sila sa akin na gusto daw nila maging Baptist. Sabi ko, isi-share ko sa inyo, no? At ibabalik din ko sa inyo na hindi Baptist yung nanay pa natin, kundi ang Panginoong Jesus. So, salamat, no, sapagkat ang atin po sinishare ay hindi religion, kundi ang makilala sa buhay natin mismo ang Panginoon. Bagamat, intindihin natin sapagkat yun talaga yung una nilang expected na kapag ikaw ay sumimba, kapag ikaw ay lumatis, Baptist nito. Pero at totoo, hindi po religion ang ating dinadala dito, kundi ang kaligtasan na dulot ng Panginoon. So yun po, yung para po sa atin. Yun lang po muna yung karagdagang announcement. At i-pray ninyo na tayo po ay magkaroon ng mga sa altar. The deacon po natin today is Garcia Family. Ma'am, thank you po sa inyong patuloy na magbibigay ng bulaklak sa ating pumaltaran. And then yung sunod, so next po natin ay Dugala JR, so yung family nila, sina Brother JR po ang sponsor. And then next, yung mga nag-celebrate po ng mga birthday, ay atin po mag-pray ngayon, no? Sila po yung ating nag-pray, birthday sila ng Nazaret. May nag-celebrate po ba sa month of December? Month of December. Yung celebrate ko ng kanilang mga birthday anniversary. Atin po sila ng pag-pray. Pumunta po kayo dito sa gitna at kayo po ay aming pag-pray. Para po patuloy tayo i-bless ng Panginoon. Hindi lang ang Panginoon, pati po ang ating pamilya dito sa SPCBC sa Pascual sa Marcos. Punta na po kayo at kayo po ay aming pag-pray. Sino na nag-celebrate? Si Ate Pat. Yun, may aming bunso. Si Dada. Ayaw pag-pray. So, sige, wala na po. Mag-celebrate ng anniversary. Ayun bro, maliit bro. Ngayon nag-celebrate ng anniversary. Parang wala ka Wala. And then ngayon po pala ay ating family fellowship on last Sunday. So wag po muna tayo uuwi. Tayo po sama-sama dito po magla-lunch dahil ito po ang ating oras na magsama-sama para po sa ating family Sunday. So sige po, tayo po ay manalangin. So nag-celebrate si Patpat at si Ayan, sila dalawa. Sige po, sila po yung ating ipag-pray. Sa muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng dalawang batang ito. Kay Natalia at kay Pat. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon,
na sila ay lumaking may takot sa iyo. Unahin ka nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nawain naman ka sila sa salita mo, Panginoon, at tunay na may paggalang sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ng dalawang batang ito na sila ay marami pang birthdays na tanasin, na kasama ka, na sila ay nililingkod hanggang sa kanila, Panginoon. At lagi ay ikaw ang kanila, Panginoon, pinaparangalan sa kanilang buhay. At ulit pong i-bless ang bawat pamilya, Panginoon, ng dalawang bata ito, patuloy na pagbabala, spiritual, financial, emotional, Panginoon, at pagkakaisa at pagmamahalan sa dakanan ay patuloy na kalakihan ng mga batang ito. At nawa kaming mga magulang ay maging isang kasangkapan para sila ay lalo makalapit sa iyo, Panginoon. Nawa ang kanilang buhay ay patuloy na magbigay ng karangalan sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. So, ayan po, happy birthday sa dalawang mag-celebrate. So, sige po, kung wala na po tayong nakalimutan sa ating announcement, salamat nga po pala sa inyong effort sa ating nakaraang anniversary. So, siguro po, by January ay ibabalik natin yung pag-iipon-ipon para hindi masyadong tayong mahirapan. So, may mga feedback po ba sa ating anniversary na pwede pa natin ayusin? O sa next anniversary ay pwede natin baguhin para maging maayos. Ano po ang inyong masasabi sa ating nakalipas na celebration ng anniversary? Tayo po ba ay na-bless? Tayo po ba ay may mga dapat pang ayusin? So kung naging okay naman po sa inyo, may feedback po ba tayo? Mag-ipon. O sige, atin pong ibabalik yung pag-iipon, no? Siguro, adult, young people, at pati yung children. So, tatlo. Para yung mga anak din natin ay lumalaking, marunong masanay sila na nagbibigay para sa church, para matrain sila. No, para sa pag sila nagkaroon na ng mga trabaho, ay huwag na nila kalimutan yung ating church na sila ay makibahagi sa anumang mga okasyon. So, maganda rin po yun. So, sige po. Maraming salamat po sa inyong effort, sa inyong pag-pray para sa ating anniversary. Na-announce po natin ng maayos at masaya. So, sige po, tayo po ito ngayon para sa ating closing prayer. Magmumuna tayo umuwi. Kung mayroon po tayong ininganda, ay ating pong pagsasama-samahin at pagsalusaluhan para po sa ating family fellowship. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you Lord sa natapos po namin gawain. Salamat din sa matagumpay namin pagdaraos ng aming anniversary na kami pong lahat ay napagbala ng iyo po kasalita, Panginoon. Patuloy mo po ingatan ang bawat isa sa kanila pong pag-uwi ay makauwi kami ng payapa at ligtas at malayo sa mga kapahamakan, Panginoon. At sa amin pong family fellowship ay pagpumabigay sa amin ng kasiyahan, kapayapaan, na pagsalusaluhan kung ano naman ang aming pong kakayanan. Sa muli, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless sa bawat isa. Pagpalain ko na yung ating Panginoon at pag-ibig na po natin yung ating magkain na Merry Christmas po sa bawat isa.